Magandang araw mga kababayan. Kamusta kayong lahat dyan sa Pilipinas at sa abroad? Mag-iingat po kayo lalong-lalo na sa ating mga kababayan dyan sa Middle East. Mga estudyante, mga young voters, hoy! Grabe yung latest Senate chismis na hindi chismis, fact check na. Si Senador Ping Lacson, ang dating action star ng Senado, binato kay Senador Rodante Marcoleta na tumanggap ka ng pera kapalit ng utang na loob. Indirect bribery daw. Wow pwede ka raw makulong. Pero teka, sino ba talagang may utang dito? Sa episode na ito, i-breakdown natin. Ito na lang ito, nang walang kinikilingan. Facts muna bago emosyon. Kung pro Lacson ka o pro Marcoleta, manatili ka hanggang dulo para makita mo kung bakit yung dalawang ito parang magkaaway sa teleserye pero parehong may skeleton sa cabinet. Let's go! Ngayon context lang tayo. Si Marcoleta Sose issue post 2025 elections. COMELEC show cost order. Quote Lacson's privileged speech. He accepted money so that he could have utang na loob. Clear admission against interest Parang yung tito mo na nagbigay ng pamasko tapos biglang hihingi ng favor na wag mo nang i-report sa tax. Utang na loob daw. Pero sa batas, utang na problema. Kung ikaw OFW, iniisip mo yung pera mo na pinapadala sa pamilya, imaginein mo kung yung politiko na yon, pera ng donors para sa utang sa kanila. Ngayon, tignan natin si Ping Lacson. Siya yung nagpo-post as Mr. Clean. Pero hello, flood control scandal probe niya sa Blue Ribbon. 7 buwan na, wala pa ring report. Tapos biglang si Marcoleta ang inaatake. Parang diversion tactic. Yan, mga best. Sabi niya, obsessed daw si Marcoleta sa kanya. Sino ba yung laging may privilege speech laban sa critics? At yung WPS, bakit parang selective? Yung galit niya kay Marcoleta na pro-China daw, pero sa ibang issues tahimik. Lacson uses his integrity brand para i-deflect scrutiny sa sarili niya. Parang yung classmate na perfect sa exam mo, pero sa cheating pala, exposed lang pag may nagsumbong. Okay. Eto si Marcoleta ba talaga ang kontrabida? Siya yung nagtawag out sa delay ng flood control, di ba? Probe na involved daw si Ko at iba pang malalaking players. Tapos biglang bribery accusations, parang retaliation. In-explain pa ni Marcoleta, contributions pre-candidacy based on SC rulings at yung utang na loob sa politika, normal yan. Lahat naman may donors, di ba? Pero Lacson ginawang crime, kung utang na loob ang issue, si Lacson ba wala? Bakit hindi niya i-declare lahat ng kanyang connections? Marcoleta is fighting for transparency. Kung siya ang target, baka dahil natatakot sila sa truth niya tungkol sa corruption. Ngayon, mga kaibigan, parang basketball. Lacson may slam dunk accusation, pero si Marcoleta may block. Pre-candidacy fan, sino ang may foul? Okay. Philippine politics culture of patronage versus accountability. Ano sa tingin nyo? Kabataan, dapat ba iimbestigahan ng pareho? Comment down below. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithDan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Malapit na po tayo sa 21,000 subscribers Sana po. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Shoutout sa ating mga viewers at sa ating mga future members. Ano ang thoughts nyo sa issue? Team Lacson or Team Marcoleta ka ba? Wag muna kayo mag-off after the membership shoutout natin. Salamat ulit sa mga sumusuporta sa #WalkWithLan. Kayo ang backbone ng truth-telling dito. Tara, i-dive pa natin deeper yung issue. Kasi hindi lang yung utang na loob line ni Marcoleta ang bomba. Latest updates pa lang nitong March 10 to 11, 2026. Grabe ang back and forth. Una, recap natin
yung core sa privilege speech ni Senador Ping Lacson noong March 10, ha? Sinabi niya na clear admission against INRS daw. Yung sinabi ni Marcoleta na tumanggap siya ng pera para magkaroon ng utang na loob sa donors. Bakit daw indirect bribery under Article 211 ng Revised Penal Code? Kasi noon pa si Marcoleta, congressman sa GIP Party List 2016 to 2025. So public official siya, ha? Tumanggap daw ng pera by reason of their office. Kahit walang specific quid pro quo promise, parang salamat sa pera, utang na loob ako sa'yo forever. Imagine niyo, ha, ikaw OFW, nagpapadala ng pera sa pamilya, tapos biglang may nag-text, utang na loob mo to, ha? Vote for my cousin next election. Sa politika, ganun daw. Pero sa batas, red flag yan. Lacson even mocked. They thought they were being smart by being technical about when the contributions were made. Ouch! Parang sinabi, nice try, pero caught ka. Pero flip side, si Marcoleta hindi naman tahimik. Nag-hit back siya. Denied daw ng pro. Okay, sorry pa. Okay. Tinanong ni Lacson kung bakit obsessed daw si Marcoleta sa kanya. Sagot niya, siguro mas pogi ako sa kanya. Tapos si Marcoleta, nakikita mo naman kung sino talaga ang pogi. Senate session o Pinoy Big Brother. Pero seryoso, ito ba ay diversion ba o legit defense? Comelec, may show cause order pa rin kay Marcoleta sa undeclared sose. Lacson calls it shoot sa balde, slam dunk case, pero legal experts mix. Some say pre-candidacy funds exempted based on SC rulings. Others say by reason or of office covers it even without direct link. At yung bigger picture, yung blue ribbon probe sa flood control scandal. Corruption, 7 months na, wala pa ring final report. Si Marcoleta, pushing for hearings on alleged big players, tapos bigla siyang yung inaatake, no? Parang chess move, attack the attacker para ma-deflect ang scrutiny. Ano sa tingin niyo, kabataan at mga OFWs diyan, dapat bang i-refer sa ethics committee ito o pareho silang may point? Lacson sa accountability. Marcoleta sa transparency sa probe. Comment down below, your hot takes. Drop Team Lacson or Team Marcoleta or Team walang kinikilingan para ma-poll natin, At kung may clips kayo from Senate, fair use lang, Share sa comment section para mas mainggan nyo yung discussion. This is why we do this. Hindi para mag-chismis, kundi para magising tayo sa sistema. Sa politika natin, utang na loob is currency, pero dapat hindi corruption ang kapalit. Stay informed, stay critical, at huwag magpag-gaslight ng mga politika. My take, hindi black and white ito. Both have points. Pero yung hypocrisy sa Senado ang tunay na kalaban. We need real accountability, hindi puro finger pointing. Mga kabataan at OFWs, kayo ang future. Mag-research, mag-vote wisely, subscribe, like, share para marami pang makakita ng katotohanan. See you sa next expose. Salamat mga bayani ng bayani. Ay nako, maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.